Ang ating pong bisita ngayon, Ka-Andy, ay Assistant Director General 2 ng Air Traffic Service. At pag-uusapan natin ang kanilang mandato, yung modernization, at kung paano nila pinapanatili ang kaligtasan ng milyon-milyong pasahero natin galing sa Pilipinas mismo. Si Marlene Singson, Assistant Director General ng Air Traffic Service. Magandang gabi, Ate Marlene, and welcome sa ating palatuntunan. Kasama ko si Andy Vital sa studio. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga Good evening po, good evening. Yes, sir. Marlene, sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Air Traffic Service. Ano po ba yung Air Traffic Service? Pakipaliwanag nga sa ating mga nakikinig at nanonood kung anong tungkulin, anong ginagawa ng Air Traffic Service sa ilalim po ng KAAP. Ang paghahanda pong ginagawa ng aming tanggapan, ang Air Traffic Service, na siyang nagbibigay ng air traffic management sa ating airspace sa buong Pilipinas, sa buong tinatawag nating Flight Information Region. Nagpo-provide po kami ng serbisyo mula sa pag-take off, sa pag-departure, cruising, yun po yung tinatawag nating en route, at papunta po, palapag sa kanilang mga destinasyon. At ngayong Kapaskuhan, pinaghandaan po natin yan. Sa Tuwid-Wina, ang unang-una pong ginagawa at ang bilang ng mga air traffic controllers, air traffic management officers na tatao sa ating mga pasilidad. Nagdadagdag po kayo. Nawawala lang kasi paminsan-minsan. Miss Marlene? Hindi po sila pwedeng mag-leave magmula sa December 15 hanggang po sa January 9. So, po, dire-diretso lang ang ating mga kasamahan sa pag-duty. Wala pong a-absent. Kahandang ginagawa natin. Pangalawa po dito, yung mga trained nating personnels ay nagsanay po sila na humawak ng mga air traffic na mataas ang bilang. So, ang ano po natin dito, kahit gaano po kadami yung sinasabi nilang influx ng flight, pinapatupad po natin ang regulasyon pagdating sa separasyon ng mga trapiko. Ito po kasi ay meron tayong international standard na sinusunod. So lahat po ng umuupo sa mga pasilidad ay trained po sila. Ganap po ang kanilang pagsasanay para siguraduhin ligtas ang ating kalawakan. So ang Air Traffic Service po, ang siyang in charge, siyang nangangasiwa rito sa lahat ng mga air traffic controllers sa buong Pilipinas na para sa akin ay MMDA sa Himpapawid. Tama ba, Miss Marlene? Miss Marlene? At ang number one facility na Nang nakakarami. Yes. Opo. At ang number one facility na makikita ninyo sa airport na misteryoso para sa karamihan kasi hindi naman kami nakakaakyat dyan. Nakakapasok kami sa entry ng gate ng mga airport hanggang sa boarding gate, sa immigration hanggang sa aeroplano. Pero yung pong air control tower, yan ang hindi napapasok ng karamihan. So ang inyong mga tauhan, karamihan po ay nasa air control tower. Tama po ba yun, Assistant Director General? Control towers, mga airports sa buong Mahina yung signal ni Miss Marlene. Nagbi-break. Kaya General, ako nagtatanong lang doon sa mga, kasi kailangan ko i-present yung physical
image ng air traffic service. Kasi para sa akin, hindi pa ako nakaakyat ng control tower. Sa control tower, General Jerry, anong karamihan ng staff diyan, mga air traffic controllers, ano pang iba? Actually, sila lang yung nasa taas talaga na nagko-control ng traffic dyan sa airways. Mayroon kasi yan sa amin sa Air Force, doon sa kung saan ako naging instructor pilot, at ako rin ang naging squadron commander ng Aerodrome Squadron. Na ibig sabihin doon ka, Andy, ay nasa yung tower, nasa yung runway, pati yung support equipment, kagaya ng mga fire truck, yung crane, pati yung security ng buong aerodrome sa iyon. Pero itong air traffic controller natin ay malawak ito kumbaga, yung mga eroplanong lumilipad, pag take off pa lang yan, pagpunta doon sa outbound, yung nag-taxi, naghingi ng clearance bago bigyan mo ng clearance na mag-taxi out, hawak yan ng opisina ni Miss Martin. At ang alam ko dyan, ay bago ka i-allow na mag-taxi out, may clearance yan. Kasi ang ginagawa dyan ka, Andy, bago ka sumakay sa eroplano, mag-file ka muna ng clearance. At ang gusto kong malaman is sana kay Miss Marlene, pag nag-file ka ng clearance, ano yan na ini-schedule ba yan kung anong oras dapat lilipad ang isang particular na eroplano, at saka ano yung lead time, ano yung oras bago ang actual na lipad, may file yung clearance. Kasi siyempre mayroong capacity lang naman ka, Andy, yung taas yung airways natin, pati especially yung sa traffic natin dyan sa aerodrome. Kasi may mga layers siya, may holding area yan, at siyempre may capacity rin yung kanyang upwind niya, yung kanyang finals. Yung upwind ka Andy, yung pag-take off mo, ang tawag yan, upwind yan. Upwind, oo. Anyway, nasa rin, okay na yata ang signal ni Miss Marlene. Miss Ingson, magandang gabi. Madam. Hello po. Yes, okay. Yung tanong po ni General. Go ahead, General. Itatanong ko lang kay Miss Marlene. Kasi na-imagine ko na kung gaano kalaki ng talagang challenge, yung problema na inaharap ng ating mga traffic controller. Kasi sa dami ba naman na gustong mag-landing, mag-take off. So, pwede ba makahingi kami ng parang idea kung paano nyo kinokontrol itong lahat na gustong mag-take off at saka gustong mag-landing? Kasi may tinatawag dyan, Miss Marlene, na mag-file ng clearance. Yung bang clearance na ito, paano nyo kinokollate ito? Paano nyo pinoprocess yung mga clearance na ito, Miss Marlene? Nagsisimula po ang lahat sa pagpa-file ng flight plan. Ito pong mga flight plan na ito ay pinapasok namin sa computerized system na makikita po ng mga controller kung saan sila naka-assign, kung dadaanan po ito ng isang flight. So kung ito po ay manggagaling sa Manila, mababasa po itong system na ito ng ang flight plan sa Manila Tower, at saka sa Manila Approach, ganin din po sa Manila Area Control Center. Kung papunta po siya ng Legazpi, mababasa po ito. So yung clearance pong sinasabi natin is what we call the Air Traffic Control Clearance, ATC clearance. Ito po yung clearance na binibigay sa mga piloto na magiging gabay nila kung saan sila dadaan hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon. Kasama po dito kung gaano rin kataas ang kanilang liliparin. So may mga airways, di ba, Miss Marlene? So kung ihahalin tulad po natin, sabi nyo kanina parang MMDA. Di po ba kung ang destinasyon natin, galing kayo sa Pasay, papunta kayo ng Quezon City, sasabihin natin na, sige, dumaan ka sa EDSA. Sa amin po, may airway. So, instead na mga ganyan, isang letra at 3 numero ang pangalan ng mga airway. So, depende po kung saan ang destinasyon, kami po ang nag-a-assign kung saang airway dadaan at kung ano po ang altitude na liliparin habang nariyan sa airway na yan. So, hindi po kasi, sabi nila kasi ang lapad-lapad ng kalangitan, pwedeng lumipad kahit saan. Hindi po. Susunod po tayo sa airway.
parang sa lupa, susunod tayo sa kalsada. Ganon din po iyon. Para safe yung lipad, Miss Marlene, ano? Opo, dahil doon po doon din po namin magagabayan at makikita kung saan na sila dumadaan at anong altitude ang kanilang liliparin. Makikita po kasi ito sa radar na ginagamit namin. Kaya doon sa mga lumilipad ka, Andy, huwag kayong matakot kasi sa totoo lang talaga ay napaka-orderly ng mga eroplanong mag-take off, mag-landing, maglilipad papunta sa destination nila. Kasi mayroong enough na spacing yan, di ba, Miss Marlene, ano? Pag i-take mo yung isang airways, kinakailangan mayroong certain altitude ka na i-maintain lang yan. Pero pag sabi na maintain ganitong klaseng altitude na 13,000 or flight level 13, ano yan? Allowed ba sila na ano ang allowed na altitude na pwede silang bumaba, tumaas dyan? Ano yun, nakafix talaga sila sa 13,000, Miss Marlene? Ay, hindi po. Yun pong 13,000 para po sa approach area yan, yung tinatawag nating terminal movement area. Yun po ay mga about 70 nautical miles magmula sa airport, magmula sa runway. Beyond that, pwede pong umangat yan. Dito po sa Pilipinas, ang pinakamataas na nabibigay natin is 37,000 feet, yung mga international na nagko-cross ng borders. Okay. So, ganun pala yan, ano? Opo. Pero pagdating dito sa, ang tawag dyan, aerodrome din ba? Dito sa Manila International Aerodrome po, ang aerodrome service po ay pinoprovide ng mga control tower. Yun pong terminal na approach services, ang nagpo-provide po noon, ibang facility po. Yun ang tawag natin ay approach facility. Para sa higher altitude, that would be beyond 13,000 feet and nasa outer ng 70 to 80 nautical miles, ang humahawak na po niyan ay yung tinatawag nating en route service. Sa Pilipinas, ang tawag po natin sa facility iyan ay Manila Area Control Center. Okay. Miss Marlene, siguro imbitan ulit namin kayo ni Ka Andy kasi hanggang hanggang 7:30 lang tayo. Mamaya kasi makasama namin si Milda Papin sa ating palatuntunan. But anyway, itong programa nito ay welcome ang ating Ka magiging regular nating kasama. Maraming salamat Miss Marlene sa pag-join sa ating programa ngayon. At kumusta lang po sa ating mga kasamahan sa ating KAA, pinamunuan of course ng ating Director General na ginagalang namin si Lieutenant General Raul Del Rosario. Ang kanyang deputy ay dati naming Commanding General sa Air Force, si Lieutenant General si General Brigues na naging boss ko rin. So Miss Marlene, maraming salamat at sa susunod ay ibibigay namin na siguro mas ahead na yung pag-check-in natin kasi yung palang Zoom kinakailangan mag-check-in. So kaya doon kami nahirapan ni Miss Marlene. But anyway, tuloy-tuloy naman to Miss Marlene itong ating program. Maraming salamat. Thank you, Miss Marlene. Sir, maraming salamat po at maligayang Pasko po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po, mga kaibigan, si Assistant Deputy Assistant Director General ng KAAP, Marlene Singson.